Asahan ang tandem na pinagkakatiwalaan sa larangan ng pamamahayag at serbisyo publiko. Erwin Tulfo, Niña Corpus. Erwin Tulfo on air with Niña Corpus. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Bayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Isang magandang maulan na araw po sa inyong lahat. Ngayon ay Miyerkules, August 30, 2023. Welcome po sa Erwin Tulfo on Air with Niña Corpus. Wala po ang ating partner ngayon na si Party List Congressman Erwin Tulfo. But with us today muli ang ating nag-iisang Tito Alj. Aljo Bendijo, good morning. Partner, magandang umaga. Auntie, kumusta? Hi, Tito Alj. Hello, kumusta? Auntie, mga tito, mga tita, mga senior citizen, mga kababayan natin all over the world, Philippines, good morning! May buntag, magandang umaga! Eto na, panibagong araw na naman na pagbibigay ng makabuluhang talakayan at serbisyo publiko sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig sa Radyo Pilipinas 738 AM, gayon din sa Erwin Tulfo Official FB page. Sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, pansamantalang humalili po kay Bay Erwin. Ako po inyong lingkod Aljo Bendijo. Live din tayo napapanood sa YouTube account ni partner Erwin Tulfo na nandun yata sila ngayon sa somewhere in Central Luzon. Chinecheck yung mga bigas na hinohoard. Nag-i-inspection sila ng mga bodega ng bigas na pinaniniwalaang hinohoard na naman ng ilang mga mapansamantalang mga negosyante sa Balagtas at Bukawe, Bulacan. Ayan, ganun kasipag po si Congressman Erwin, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Mamaya kukuha tayo ng update dyan Alright, so nakasimulcast din tayo sa 27 stations ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, gayon din sa kanilang official FB page. Good morning. Okay, partner Aljo, what is your word of the day? Ganina, may makulimlim. Ngayon, bumuhos na ang malakas na ulan. Dag-om means makulimlim. Makulimlim. Tapos bumuhos ni bundak ang ulan. Ni bundak? Bundak. Bumuhos. Bundak. Pero ang ating word of the day, makulimlim, dag-om. Lalo na ngayon na pumanaw na po ang isa nating kaibigan, kasamahan po natin sa industriya, si Sir Mike Enriquez. Yes, kami po ay nakikiramay sa lahat po ng naulila ng isa pong haligi sa industriya. Kahit po tayo ay nasa kapamilya, dati, kasama ka rin, di ba, yes, partner? Kami po ay nakikiramay po sa lahat po na nagluluksa ng mga kaibigan natin dyan po sa GMA sa Kapuso Network. Alam niyo po si Sir Mike, marami pong magagandang alaala sa kanya ang kanyang mga nakatrabaho. Marami sa kanila mga kaibigan ko. At sinasabi nila, pare-pareho lang pulis sila ng sinasabi kung gaano kabait na boss etong si Sir Mike. At kung gaano malaking karangalan ang makatrabaho po siya. Mismong si Kabayan, kahapon nagsalita rin sa TV Patrol naman, sabi niya magkaibigan sila at mamimiss niya ang kanyang madalas nakakasama po sa mga live reports. Silang dalawa kasi, yung mag-counterpart. So, Sir Mike, may you rest in peace po. No more pains. Yes, sir. Siya po, rinedefine niya ang industriya. Napanood ko yung interview sa kanya na naiyak nga ako kahit hindi ko naman siya close, no? Yung mga sinabi niya na, ito ba namang, ito sa kanya po nanggal, ito ba namang mukhang ito? Sino mag-aakala na ako ay magiging
anchor. Sabi niya, mismo raw GMA. nanay niya ay hindi makapaniwala. Pati raw siya. Pero nakita niyo po, pati nga yung boses niya di ba? May sarili siyang Pinakage yung sarili niya. boses. So siya ang nag-define sa industriya. He did not let the industry define him. Kasi merong mga, mga standard na dapat ganito ang boses mo, ganito itsura mo, ganito ganyan. Si Sir Mike siya nag-iisa. Tama, no? Namimiss ko sa kanya yung asaran nila ni kaibigang Arnold Clavio sa ere. Yung sa segment na Sino, yun. Lalo na kapag binabanggit na yung ilong. Yung ilong. At saka yung excuse me po. Yan. Hindi natin makakalimutan sa kanya yan. Yung inuubo sa ere. Nabubulol sa newscast. Yung fast-paced na estilo ng pagbabalita. At saka syempre yung pagiging professional ni Ginoong Mike Enriquez, 71 years old, veteran broadcast journalist at isa po sa mga haligi ng industriya ng pamamahayag ng Kapuso, GMA's flagship newscast 24 o 24 oras. May sakit na siya matagal na. Yes. Itong komplikasyon sa diabetes. Opo. So nagda-dialysis na si Mike Enriquez at 1 year na siyang nakapag-file ng medical leave. Matagal na siyang hindi naririnig sa radyo, ganoon din sa television. Again, kami po'y nakikiramay sa pagpanaw, lalong-lalo na sa naiwang pamilya at asawa ni Ginoong Mike Enriquez. Ayan. Alright, ito naman bayan, tuloy-tuloy pa rin ang ating pong pamimigay ng handog sa ating 5-piece ayuda. Dito po si Erwin Tulfo on Air. Kahit sino, maaring manalo ng 5-piece, pamalengke, pamasahe, pangload, pambaon, panggasolina, pangkrudo. Paano nga ba yan, partner niya? Simple lang po Okay. ang mechanics namin bayan. Antayin lang ang tanong na aming ibibigay at kung alam niyo po ang sagot, abay tumawag na po kayo sa aming hotline 855-380-29. 855-380-29 at ang maswerteng makakakuha po ng tamang sagot ay may instant 2,000 na ating ipapadala pagkatapos po ng ating programa. Kaya tutok na po kayo, bayan. Nice ko lang batiin na si Lani Hubel. Good morning from Colorado, USA. Ay, at saka si Elizabeth Hesagawa from Tokyo nanunod ngayon. Ohio, gozaimasu, kiwo, tsakete. Konnichiwa. Yes. Naimbag, abigat. Napigsa, titudo. Ano yun? Malakas ang ulan. Ganun sa inyo? Agtud-tudo, Ano ba yung dagom sa inyo? Yung makulimlim? Yung makulimlim ay hindi ko maisip sa ngayon. Pero tudo means ulan. Ulan, tudo. Oo. Tudo-tudo ang ulan. Agtud-tudo in terroir, umuulan sa labas. Umuulan, okay. Oo. Napigsa means malakas. Ayan. Oo, napigsa, titudo ay. So good morning sa ating mga nakikinig po sa mga FB watchers natin Ay, ngayon. good morning. Yes, let's say good morning to Ana Julieta Damasco who's watching from Canada. Wow. Ayan si Mac Raquel Evelyn. Ito rin pong si Teng Ismael, Hi. si Ellen Lopez, si Renato Havares, si Maureen de la Cruz, at Monique Calmada Ventura. Maraming salamat po. At si Christina Joy Arce and Elvira Flandes. Ayan kayo po ay please continue your comments. Kami po ay binabasa namin yan. Kung meron po kayong opinion, kahit sa tingin nyo ay salungat sa opinion ng iba, okay lang po yan. You are free to send your sentiments. Basta lang po hindi tayo nakakasakit ng ibang tao. Alright, so happy birthday mo na sa lahat po ng mga nagba-birthday ngayong araw na ito. Kay Des Ramos ng Caloocan City. Happy birthday. Kay DZBB reporter Rod Vega. Oy, partner! Rod Vega, happy birthday. Happy birthday. Kay Jose Benny Ilagan, happy birthday. Jana Bathan, happy birthday. And ganun din, 34th belated happy birthday, June Denver Flores from RJ Gina. At belated happy birthday, John Lawrence Aribay, Mary Jane Aribay, Raul Aribay from RJ Gina. Ay. Okay. Ayan si
Asila Madrasa watching from Kidapawan, North Cotabato. Ay! Uy, wow, si Sar Carlo and si Maureen, sabi niya, I will miss your voice, Sir Mike. Okay, ito naman bayan, sa mga nais lumapit ho, humingi ng tulong o meron po kayong mga reklamo na gustong idulog tungkol po sa inyong komunidad, sa trabaho at iba pa, ipaalam lang niyo po yan sa aming programa. I-message niyo lang po ang official FB page ni partner Erwin Tulfo. Maaari niyo rin po yung ipadala sa aming Gmail account na erwintulfoonair@gmail.com. O di kaya magsadya po kayo sa aming tanggapan dito po sa ACT-CIS Party List Action Center, number 81, Mother Ignacia Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City. Ay, hello kay Heron Santos Bendijo, dyan po sa Zamboanga. Ay, kumusta kayo dyan? May naman bayan, pasadaan na natin ang mga pinakamalalaking balita sa bansa ngayong araw. Nagsampa na ng reklamo ang Philippine National Police laban dito kay Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nag-viral matapos pong manapak, nanakit at kinasaan pa ng baril ang isang siklista dyan po sa Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8. Ayon po kay PNP spokesperson Colonel Attorney Jean Fajardo, alarm and scandal ang kasong inihain nila kay Gonzales. Napakababaw naman. Yun lang kasi dapat criminal case he deserves. Criminal case yun, pero yung alarm and scandal is a criminal case. Yung penalty at saka yung parusa, mababaw. Dapat dyan talaga grave threat. Medyo mabigat yun. Yun dapat. Hinikayat din daw ng PNP ang biktima na maghain na ng iwalay at mas mabigat na kaso. Yan, grave threat. Yes. Dagdag pa ni Attorney Fajardo, handa ang PNP na bigyan ng security ang biktima sakaling hilingin ito, lalo't napaulat na may mga pagbabanta ng natatanggap ang biktima. Sa interview po na PTV, hinayag ni Quezon City Police District Chief General Nicolas Torre III, nahihilingid niya sa kanyang mga superiors na ma-relieve siya sa pwesto. Umani kasi ng batikos ang ginawang pagdepensa ni Torre kay Gonzales sa insidente. Paliwanag ni General Torre, sensitibo siya sa sentimiento ng publiko at nais niya ring hindi mabahiran ang ginagawang investigation sa kaso. Maganda yung panukalang nais isulong ni Congressman Erwin Tulfo na kahit sino pwede na magsampa ng kaso, lalo na kapag grave threat. Kahit na hindi ikaw mismo yung biktima. Para po yan sa kapakanan ng lahat dahil lahat po tayo, karamihan sa atin ay nasa kalsada and we want to feel protected. Partner Aljo, ang ating pinakaiintay kasi may panibagong bodega na naman po. Napuno ng sakong bigas. Ang surpresang ininspeksyon sa pangunguna po ni House Speaker Martin Romualdez and of course, ACT-CIS Party List Representative ang ating partner Erwin Tulfo at iba pang mambabatas at ng Bureau of Customs. Hingi po tayo ng detalye dyan mula mismo kay partner ACT-CIS Party List, Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga, Kong. Magandang umaga, partner niya by Aljo. Buntag, sir. Umaga. Oo. Kumusta tapos po? Tapos na itong inspection, partner niya at by Aljo. 3 warehouse ang pinuntahan na naman ng grupo. Mukhang 2 doon makakumpiska yung kanilang mga bigas kasi sobrang tagal na. Yung isa nga may mga palay pa, inaagyo na. So ibig sabihin, last harvest pa yon. Nagtataka sa speaker, bakit hindi pa inilalabas? Bakit nandoon lang naka-stack? So mangyayari niya, kukumpiska ng gobyerno yan in favor of the government para maibaba sa taong bayan by Aljo. Oo. May estimate na ba, sir, kung ilang sako ng bigas ang nandyan sa 3 bodega? Mga 200,000 ulit ito yung estimate na mga bigas. Kasama na siyempre yung palay na locally yun hindi imported, local. Nakapagtataka na naka-imbak lang doon. So ang gusto ng speaker ay sabi niya ito ay hoarding na. So definitely kukumpiskay na ng gobyerno yan, ng DA in favor of the government para maibenta at maipasa sa murang halaga by Aljo, partner niya.
Sa tingin niyo po, Congressman, gaano nakatagal na, o kumbaga quote-unquote, naka-hoard o nakatago po yung mga sako-sakong bigas? Sabi niyo, nasa 200,000. Yung iba, yung locally produced, nasa 3 months na raw. Itong mga imported, mga dumating lang daw noong July. Pero sobrang dami kasi, plus isama mo pa yung 3 nahuli dati ng 2 weeks ago. I think magto 2 weeks na binigyan sila ng Bureau of Customs to come up with documents. Pag wala, kukumpiskahin ng gobyerno. Pag nagkataon, aabutin ng halos sa 500 sacks of rice ang makukuha ng gobyerno. At pag ito inilabas sa palengke, bababa itong presyo. Aminado naman na by Aljo, partner din niya, na yung mga bigas ay actually pwedeng ibenta. Sabi ng isang nagmamanage doon na bodega, pwedeng ibenta ng mas murang halaga by Aljo. Oo. Ano daw ang dahilan, sir? Bakit nila inimbak ng matagal dyan? At anong plano nila dyan? At iniimbak lang nila? Sir? Kasi may mga buyer daw sila, mga fast food. So, kanya-kanyang... Yun din yung isa, ganong kadaming fast food. Anong fast food yan? 200,000, 500,000 in total, para lang sa fast food. Ayun na nga, partner niya. So, hindi na iniwala si Speaker dyan. Pag nakumpiska ng Bureau of Customs ito, diskresyon ni Pangulo kung sa dadalhin. Pero initially, sabi ni Speaker, nag-usap daw sila ng Pangulo, either bibili sa DSWD, sa Kadiwa, or di kaya sa DA para i-stock ng NFA. Pero, siyempre, yan ay i-inspeksyonin na mabuti ng mga rice experts natin kung consumable ba yung mga naka-impact ng mga bigas. Kasi may mga agyo na, napakadami. 65,000 na palay, saksong palay. Ay ina-agyo na doon sa isang bodega, partner niya by Aljo. Sir, marami pa siguro dyan bodega na maaari yung inspeksyonin pa. Hindi lang natin siguro babanggitin, pero sunod-sunod na ito, sir. Maganda ginagawa po ninyo. Actually, ang isa lang ang mensahe dito ng Speaker of the House, dahil may oversight function naman kami, ilabas nyo na yan. Kung hindi, wag na ninyong antay na kumpiskahin ng gobyerno. Malulugi kayo. Pag kinumpiska yan, syempre, yan ay forfeited na. Ay syempre, namuhunan din naman sila doon, Aljo. So, we're giving them the chance. And now is the chance to bring it out, lahat ng stock nila, bago maging huli. Pero, the point is, wag naman yung masyadong mahal. Dapat yung balik sa 40. Yung isang nagbabantay doon, sabi, sir, kaya naman ibalik sa 42 pesos per kilo, sabi niya. Lalo na yung mga miyembro ng PRISM, it's an organization of importers and traders. Meron silang gano'n. Kaya daw hanggang 40 pesos, hanggang 42 ang isang kilo. So sabi ni Speaker, ilabas na ninyo para hindi naman kayo malugi totally. At least mabawi pa ninyo yung inyong puhunan, and then yung mga ginastos ninyo, mababawi pa ninyo. Okay. Sir, ano po ang gusto nyo ngayong sabihin sa ating taong bayan sa ginagawa po ninyong pag-i-inspeksyon? Dahil ang dami na pong nag-message sa inyong Facebook page. At sabi nga nila, ito si Betty Makahila Solina, nagugutom na mga tao, sobrang mahal, tapos hino-hoard. Hindi ba talaga yan maaksyonan? Negosyante na lang talaga. Ma-action na naman, partner niya, pero may process din kasi. Otherwise, malilinte naman tayo sa batas. Meron sinasabi na 2 weeks. The Bureau of Customs has to give them 2 weeks to come up with the documentations and answers bakit na tumagal yun. After the 2 weeks, magkakaroon ng 1-week inspection ng DA, yung mga bigas kung consumable yan. Then after that, kukunin na ng gobyerno, then discretion po ng Malacanang kung saan niya dadalhin, kung sa DA, sa Kadiwa ba, sa DSWD, or sa DA. So, nasa presidente na yun. Pero it's going to take a while. Kaya yung inspection natin 2 weeks ago, may 1 linggo pa kasi check-in pa ng DA kung consumable pa ba yung mga pagkain na yun, fit for consumption pa. Sir, meron bang nire-rebag din kayong nakita? Di ba yung dati yung pinuntahan, nire-repack, nire-rebag nila? Kunyari, di ba, yung local imported or yung imported local? Yeah. Ganoon naman talaga yung mga imported, ang ginagawa nila nagkukuan sila what do you call this? Nire-rebag nila para kunwari local para maibenta ng mas mahal. May mga reaksyon dito, Kong.
nagugutom na mga tao sa sobrang mahal tapos hino-hoard lang yun, pala. Si Betty. Maganda yung ginagawa niyo. Opo. At saka sabi ituloy niyo lang yan. Oo, Sir Idol. Ano pang sinabi dyan? Maraming salamat sa iyong ginagawa, sa inyong ginagawang pag-i-inspeksyon. Malaking bagay yan. The fact na nakikita po yan ng taong bayan, the pictures say 1,000 words. Hindi nyo nakakailangan i-explain. Andyan na po ang ebidensya. Okay, sir. Panguling mensahe na lang, sir. Baka meron ka pang naisip parating sa ating mga kababayan. Go ahead po. Ang mensahe lang na to give the government about few more weeks. Kasi may proseso. Hindi naman basta-basta pwedeng kumpiskahin ng BOC na walang proseso. Kasi paano, pag titignan mo, siyempre namuhunan din naman dyan yung mga importers. At yun ang tamang proseso. Kasi pag tinumpiska mo, pumunta sa korte yan, mga sabihin ng korte, magkaroon ng PRO, sayang naman. So, kailangan sundin yung proseso, 2 weeks na review ng customs, then another week inspection ng DA na kung yan ay fit for human consumption. After that, so, the people should give us about 3 weeks to 4 weeks period para mailabas yung mga bigas ngayon. At the same time, the good news is next month, pag may mga harvest na ng mga bigas. So, expected na bababa na yung presyo ng bigas natin nationwide. Okay. Dagang salamat, ACT-CIS Party List, Congressman Erwin Tulfo. Sir, thank you. Thank you, Aljo. Thank you, partner Ninya. Thank you. Ingat po, sir. Ayan na. So, 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks, ha? Hopefully ay may labas na yan. Kung pwede nang kainin, na-check na ng customs, baka bababa na ang presyo ng bigas. Hello, maraming reaction. Magkano ba presyo ng bigas ngayon? Walang bababa sa 50, partner. Parang gasolina, no? Oo. Alam mo, etong si Rovic Kidolit Pamani, sabi niya, dapat yan ibenta sa tao ng mura. At yung may-ari niyan, imbestigahan at kasuhan kung may nilabag siyang batas. Pag walang nakulong dyan, patuloy lang ganyan na itatago ang mga bigas para pahirapan ang mga mahihirap na mamamayan. Worse yun, baka yan, wala pang mga proper documents pag na-check. Si Angelina Sitchon, mabuhay ka. Congressman Erwin Tulfo, God bless you. Ito naman, si Patrick John, sobrang dami po niyan. Ito, sabi, grabe, si Maureen de la Cruz, nagugutom, tapos masasayang lang. Ayan ha. Good morning, Sir Erwin, maraming salamat, sabi ni Gemma Huaringon Alanza. Ayan, at marami dito nagpe-pray na sana sila ay mapili sa 5-piece. So, tawag lang ayan, po kayo. sige, mamaya yan. Okay, narito pa ang iba pang mga balita ngayon. Nagay na po ng kasong murder ang NBI, National Bureau of Investigation, laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at 6 na iba pa. Iyan po ikaugnay sa pagkamatay ng isang PDL, person deprived of liberty, na si Hegel Samson noong 2020, taong 2020. Sa otopsiya na ginawa po ng NBI, ay napag-alamang nasawi si Samson sa atake sa puso na dulot po ng pigil sa biktima. 4 na inmates ang nangumpisal na bahagi ng insidente at sinabing nilagyan nila ng plastic bag ang ulo ni Samson. Naku, grabe. Isa rin sa kanila ang itinuro si Bantag na siya umanong nag-utos sa krimen. Patuloy paghahanap ngayon ng mga otoridad dito kay Bantag. Una na rin siyang sinasangkot sa pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid at ng middleman na si June Villamor. Okay. Okay, ito naman po ang susunod na... 5-piece tayo. 5-piece na. Okay, ha? Okay, yan ba? Yes. Gusto ko sanang balikan si Willie. Si paring Willie. Wilfredo? Oo, si Gonzales. Si Gonzales. Pare, ano? Anong gusto mong... dapat tuluyan talaga yun. Mabigat na kasong dapat isampa sa kanya. Maganda yun. Yung panukala ni... yes, nasabi yan kahapon ni Congressman. Kung maaari maging batas yan, na kahit sino pwede na magsampa ng kaso, lalo na kapag dating pulis or pulis. Kasi takot ang mga tao. Halimbawa, nakunan pa ng video. Hoy, pag ikaw'y nakuna ng video sa public place at flagrante delicto yan, caught in the act, hindi naman siguro swak yan doon sa tinatawag na
right to privacy. Pwede yan. You're in a public place Yes. sa kalsada. Sa gumawa ka ng krimen Oo. Alam mo, kuha ka sana magsilbi pong bantayan or lesson Yes. sa ating mga mayayabang po na whether police ka or hindi, na kayo po ay mayabang dahil meron kayong baril, Yan. na hindi ho ganyan basta-basta, Oh. na pinagyayabang yung ganyan, feeling nyo kayo ay very powerful, abuso po yan. At hindi ho maganda, kaya dapat magsilbi po itong leksyon. Dahil sinasabi nila, hindi lang naman siya, he represents. Marami hong ganyan mga abusadong ex-cops. Meron pang isang pulis. Hindi naman lahat marami po tayong kaibigang pulis rin naman na mababait. Meron. Pero marami rin pong abusado. Okay, So sige. eto na. 5-piece ayuda na tayo, bayan for 2,000 pesos ang tanong. Ilan po ang bodegang sorpresang ininspeksyon ngayon sa Bulacan? Nina House Speaker Romualdez at ni Congressman Erwin Tulfo. At Bureau of Customs. Ilan? Gaano kadami? Yung bigas na ininspect po dyan sa isang bodega sa Bulacan. Tama ba? Ilang bodega? Ilang bodega. Oo. O, sige, kung Tumawag alam nyo. na. Binanggit na din ni Congressman Erwin Tulfo kung ilang sakong bigas yun. O sige, bodega para na lang. sure palagay nga yung sagot. Ayan. And then may total yan Kung susuma total mo, nasa 5 ata. Lahat-lahat. Lahat-lahat. A, B, C, D. Tumawag na sa ating linya 855-380-29, 855-380-29. At nasa linya na po si Jerry. Hi, Jerry. Hi po. Magandang umaga po sa inyo. Taga saan ka, Jerry? Taga Navotas City po. Navotas. Umuulan? Umuulan po ngayon. Malakas May hangin pa. Ilan ang bodegang sorpresang ininspeksyon ngayon sa Bulacan? Nina Speaker Romualdez at ni Congressman Tulfo. Tatlo po. Tatlo po. Congratulations. Jerry. 2,000 pesos. Wow. Mabuhay ka. Ano masasabi mo sa ginagawa nilang pag-i-inspeksyon? Maganda po yan para malaman yung mga nagtatago ng mga bigas. Malaking tulong po yan sa mamamayan. Ayan, Jerry. Sige. Maraming salamat. Meron kang 2,000 pesos. Mamaya, meron pang 2,000 pesos. Kaya tawag ka agad. Pagkatapos ng aming tanong. Oras, 10:28 na umaga. Magbabalik pa ang Erwin Tulfo on air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Wait. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring. Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon. Oo naman! Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang. Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na. Tara, bili pa tayo. Cheese ring. Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent. Eto na, kaliwa kanan. Kasya pa yan. Yung di pa naka-lifeline rate dyan, pasok. Ha? Anong lifeline rate? Meralco lifeline rate. Bawas bayarin sa kuryente. Mag-apply ka na. Paano? Yung mga 4-piece beneficiary o mga nabobohay below the poverty threshold, makinig. Una, kumuha ng lifeline rate form sa Meralco Business Center o i-download online. Pangalawa, puna ng form. Pangatlo, magdala ng 4-piece or any government ID. Kung hindi 4-piece, SWD o certification. Pang-apat, dalhin ang latest Meralco bill. Pang-lima, isubmit sa Meralco Business Center. Excuse me, hindi kasali ang mga naninirahan sa kundo, subdivision, net metering customers at violators ng Anti-Pilferage Act. OMG! IKR, iwan ka rito. Arya! Diretso sa Meralco Lifeline Rate. Bawas bayarin, huwag palampasin. Call ERC Lifeline Hotline at 8689-5372, Local 5222. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring. Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon. Oo naman! Iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis. Parang ikaw lang. Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na. Tara, bili pa tayo. Cheese ring. Ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring. Can't get enough. By Regent. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin,
bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Oko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Eto na, kaliwa kanan. Kasya pa yan. Yung di pa naka-lifeline rate dyan, pasok. Ha? Anong lifeline rate? Meralco lifeline rate. Bawas bayarin sa kuryente. Mag-apply ka na. Paano? Yung mga poor-face beneficiary o mga nabobohay below the poverty threshold, makinig. Una, kumuha ng lifeline rate form sa Meralco Business Center o i-download online. Pangalawa, puna ng form. Pangatlo, magdala ng poor-face or any government ID. Kung hindi poor-face, is WDO certification. Pang-apat, dalhin ang latest Meralco bill. Pang-lima, isubmit sa Meralco Business Center. Excuse me, hindi kasali ang mga naninirahan sa kundo, subdivision, net metering customers at violators ng Anti-Pilferage Act. OMG! IKR, iwan ka rito. Ala! Diretso sa Meralco Lifeline Rate. Bawas bayarin, huwag palampasin. Call ERC Lifeline Hotline at 8689-5372, Local 5222. Erwin Tulfo yan! Si Erwin Tulfo yan! Ay! Kayo'y nakatutok pa rin sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and Aljo Bendio. Dito na tayo, bayan. Dahil, yes. Yeah. Hindi. May bagyong, may bago ro eh. Si Goring hindi pa ba umaalis, si Goring? Goring, umalis ka na nga. Lumayas ka na sa Pilipinas. Oo, nagdadala siya ng habagat. Oo, tsaka meron yatang isa pang sama ng panahon na nais na pumasok pa sa Pilipinas. You're not welcome here. Yes, pagdasal natin na wag dumating itong si Hana. Hana, layuan mo si Aljo. Ha? Ay, signal number 3 sa Batanes at Babuyan Island. Mga kababayan natin dyan sa Basco, Batanes. Pero ano na sila? Sanay na sila. Po sila. Di ba nakapunta ka na doon? Oo naman. Bahay na ba to? Marami doon. Batanes. One of the most beautiful na lugar po sa ating bansa. At kapag tumingin ka, punta ka doon sa may Itbayat ba yun, makikita mo na yung Taiwan. Ganda, no? Oo. Pero ito kagandahan sa Batanes. Kasi mga bahay nila doon talagang bato. Kasi binabagyo. Dapat ganon ang mga bahay at mga structures sa mga lugar dito po sa mainland Luzon na dinadaanan ng bagyo. Pati na sa Visayas. Nasira yung bahay tapos papalitan light materials. Wala na, lilipa rin din. Paano kung landslide or ikaw ilipat ay na sila nakita sa mo safe na lugar. Lipat na, huwag ka doon. Oo, kahit na bahay na bato ka, kung ikaw ay gumuho ang lupa, ay yung mga videos po na talagang gumuho, yung talagang concrete na bahay, talaga pong tapos makikita mo na pwedeng mangyari yung mga ganung bagay. Lalo na ngayon, may climate change. Eto, ready na po. Ayan, tungkol po sa bagyong Goring at sa paparating na bagyo, partner Aljo. Si Hana. Nasa linya po si Pag-asa Weather Specialist Aldsar Aurelio. Magandang umaga, Sir Aldsar. Hello at good morning po sa ating lahat. Opo, sa ngayon ang bagyong Goring ay nasa layong 90 kilometers west-southwest ng Basco, Batanes. At dahil dito malakas pa rin ang isa siyang super typhoon, kaya malakas ang hangin nito na umaabot sa 195 kilometers per hour. Ito'y malapit sa gitna ng bagyo at pagbugso na nasa 240 kilometers per hour. Opo. Inasa po natin itong kikilos pa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang signal number 3 sa Batanes at northern at western portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 sa lalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte at extreme northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 ay nakataas sa northern at central portion ng Cagayan, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, nalabing bahagi ng Ilocos Norte at sa extreme northern portion ng Ilocos Sur. Dahil sa bagyo, inaasahan pa rin natin ng malalakas na pag-ulan sa bahagi ng Northern Luzon. Lalo na po sa southern portion ng Batanes,
at northwestern portion ng Babuyan Island kung saan sa nakita namin ay makakaranas ng torrential na pag-ulan. Malalakas din ng pag-ulan din dulot ng Bagyong Goring sa Ilocos Norte, northern portion ng Apayao, extreme northwestern portion ng mainland Cagayan, na labing bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, Ilocos Sur, Abra, northwestern portion ng Cagayan, at sa labing bahagi ng Apayao. Sa ibang dako ng bansa o sa ibang bahagi ng bansa, naapektuhan ng southwest monsoon o habagat sa Central Luzon hanggang Mindanao. Pero lalo na po sa kalurang bahagi nito, kung saan nakikita namin may mga inaasang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Samantala itong bagyo na sa labas ng PAR na may international name Haikue ay Haikue na kung saan gumikilos ito pakanluran. Kasalukuyan na sa layong 1,580 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin na malapit sa gitna nito ay nasa 110 kilometers per hour at ang pagbukso nasa 135 kilometers per hour. Inaasahan po natin papasok ngayong araw, maaaring ngayong umaga, at tatawaging Hana. Ang magiging track nito ay parang o katulad ng track ni Falcon kung saan ay dadaan sa may right corner ng PAR at hindi tatamas sa kalupaan. Pero paglabas ni Goring, ito naman si magiging Hana ang magpapatuloy sa paghatak ng habagat. Itong habagat ay magtatagal ng epekto sa bansa ngayon at susunod ng 5 araw. Ang susunod po nating update sa dalawang bagyo maya pong 11 o'clock ng umaga. Yan po nating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Okay. So, sir, just to recap na mabilis, magiging maulan in the next 5 days. Yes po, lalo po sa Luzon, Visayas dahil sa bagyo at sa habagat. Okay, so tayo po ay ano po ang abiso nyo sa publiko? Una sa lahat, ito yung mga nakakaranas natin mga pag-uulan, lalo po yung malakas pag-ulan sa Northern Luzon at western section ng Central, Southern Luzon at sa Visayas. Ay mag-ingat po tayo. Alamin po ang ligtas ng lugar dahil sa pag-uulan, lalo po yung malakas sa pag-ulan na magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, maraming salamat sa inyong oras. Ginoong Alzar Aurelio, Pag-asa Weather Specialist. Alright. Okay. At ngayon naman, partner, kausapin natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng NDR-RMC. Magandang umaga, Director Edgar. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Sir Mon. Magandang umaga, ma'am. At sa lahat po na nakikinig at nanonood, magandang umaga po. Good morning. Opo, Good sir, morning, si sir. Nina Corpus po ito. Kasama Hi, ko ma'am po. Nina. Magandang umaga po. Yes, sir. This is Aljo Bendijo. Opo. Good morning. At ito Sir po Aljo. ang Erwin Good Tulfo morning on po. air, sir. Good Okay. morning, Sir Aldo and ma'am Nina. Yes, sir. Okay, gaano po katindi ang impact ng Bagyong Goring sa bansa? Baka po pwede kong ma-translate muna yan sa affected population, ma'am. Ano? Ngayon po, meron na pong 196,926 na individual na apektuhan or 56,410 families in 832 barangays po. At sa ngayon po, out of the 196,000, meron po tayong 35,095 individuals na or 9,608 families na nanunuluyan pong pansamantala sa 376 na evacuation centers. At ito po ay matatagpuan sa regions ng CAR, 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, and Region 6. Meron din po tayong mga reported mga flooded areas, 320 po ito. 193 remains flooded, and then 110 already subsided at may 17 po na nagre-recede na. Doon din po sa mga rehiyon na nabanggit ko kanina, meron po tayong reports ng 12 rain-induced landslide. Ito po ay sa regions 1, 2, 3, Calabarzon, and 6. We also have yung preemptively evacuated na mga kababayan natin, sir. Ito po ay nagtototal na sa 3,559 or 956 families in regions 1, Calabarzon, Mimaropa, and region 6. Meron po tayong 28 roads na apektado
ng pagbabaha, landslide and soil erosion sa Region SCAR 1, Calabar Zone and 6. Meron din po tayong 19 bridges na hindi po nadadaanan sa ngayon in Regions 1, 2 and 6. Meron din po tayong 67 na suspended trips ng mga sasakyang pangdagat, leaving a total of 60 stranded passengers po and 10 stranded vessels. Meron na rin po tayong datos, sir, Adjo and Nina, doon sa damage to infrastructure. Ito ay sa Region SCAR 2 and Region 6. So, maabot na po sa 41.175 million. And we also have initial reports on damaged houses. Umaabot po sa 134. 52 are totally and 82 are partially damaged. Sa kasalukuyan, Aljo and Nina, ang inyo pong NDRIM OC sa Camp Aguinaldo ay nananatili pong naka-red alert para po mas matutukan natin yung mga pag-responde, pag-address sa mga pangangailangan. At lalo na po dun sa, ganun din po dun sa 5 pang regional offices natin, ito po ay sa Cordillera, sa Regions 1, 2, 3 at saka officer para mas mapaigting natin yung ating pagbabantay at kung kinakailangan yung pag-provide po ng adequate response. Oo. So far, wala naman hong malubang na sugatan or hopefully wala pong namatay sa bagyo? Sir Aljo, meron po tayong isang bine-verify, no? Pero missing po ito. Ito po ay sa Region 6. So once na ma-verify po natin ito for verification po, isa pong nawawala doon sa Region 6, sir. Director, ano po yung pinaka-apektadong lugar? Saan po yan? At gaano katagal bago po sila makarecover? Nasa evacuation sites pa rin po ba yung mga evacuees? Base po ma'am dun sa ating assessment, yun pong 5 region na naka-red alert ngayon, yun po ang doon po namin nakikita yung mga medyo malaking impact. Ano po, kung tatawagin natin na gano'n. Although, ma'am, sabi rin po ni Alzar kanina, no, ni Alzar Aurelio ng Pag-asa, pinaigting din po ni Goring yung habagat. So mapapansin po ninyo sa Region 6, we also have reports po and videos na mga pagbabaha and iba pa pong meron din po silang landslide, no? Kasi nga po dahil on the western side, pinaigting niya po yung southwest monsoon, yung habagat. At ganun din po ang binabantayan natin ngayon, ma'am, paglabas ni Goring at pagpasok naman po ni Hana, no? Ay paiitingin din niya yung epekto ng habagat for the next few days. And therefore, ganito din po ang posibleng picture. That's why hindi po natin binababa yung ating alert level sa inyong emergency operation centers, both dito sa Camp Aguinaldo at sa regional offices po. Director, may tanong ko lang. Ito bang mga barangay na apektado ngayon, ito ba'y flood-prone or landslide-prone areas? Opo, meron po kasing in-identify. Yung latest po ay mga around more than 1,000 po yun. Pero ito po ay nationwide, no? Ang ginagawa po kasi ng ating DNR-MGB, pag may forecast po, nag-overlay sila ng mga posibleng mga barangay at nakakakita po sila, nagbibigay sila ng total doon sa mga barangay na posibleng maapektuhan. At ito po ay pinapaalam natin, dinidisseminate po ito ng ating NDRIM OC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense po sa lahat ng mga kinaukulan. Ito po ay disseminated din sa DILG, disseminated din po sa mga concerned na lokal na pamahalaan. Yung redundancy po ng dissemination para po makapaghanda sila at makapag-anticipate sila. At ganun din po, no, yung value din po ng preemptive evacuation. Yun nga din po ang pinapanawagan namin kung sakasakali na nakikita ng ating mga lokal na pamahalaan na talagang kasama tayo, kasama yung area natin dun sa posibleng maapektuhan, ay nag-encourage po kami na magkaroon ng preemptive evacuation para po sa kaligtasan ng lahat. Okay, maraming salamat sa inyong panahon. Director Edgar Posadas ng NDR-RMC. Magandang tanghali po at mabuhay po kayo. Right, sige. Okay, so naitanong ko lang yan, partner Ninya, kasi nga, taon-taon tayo binabagyo sa Pilipinas.
taon-taon tayo nagbibilang ng mga kababayan nating naapektuhan. Diba? So, mas maganda kung meron tayong magandang urban planning. I-develop natin yung mga lugar na hindi talaga binabaha at hindi dinadana ng bagyo. Tulad nung, yung bahay kanina na gumuho katabi ng ilog. Wala na yun. Ang laki pa naman. Parang ang laking building, may building pa sa likod. So, parang kakaiba yung video na talagang nakita mo yung bahay bumaksak. Malapit siya sa ilog eh. Oo eh. So, kaya malamang, yan, lesson learned para sa lahat. Oras natin, 10:46 ng umaga. Magbabalik pa ang Erwin Tulfo on air with Nina Corpus and Tito Aljo Bendijo. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Ito na, kaliwa kanan. Kasya pa yan. Yung di pa naka-lifeline rate dyan, pasok. Ha? Anong lifeline rate? Meralco lifeline rate. Bawas bayarin sa kuryente. Mag-apply ka na. Paano? Yung mga 4-piece beneficiary o mga nabobohay below the poverty threshold, makinig. Una, kumuha ng lifeline rate form sa Meralco Business Center o i-download online. Pangalawa, puna ng form. Pangatlo, magdala ng 4-piece or any government ID. Kung hindi 4-piece, is WDO certification. Pang-apat, dalhin ang latest Meralco bill. Pang-lima, isubmit sa Meralco Business Center. Excuse me, hindi kasali ang mga naninirahan sa kundo, subdivision, net metering customers at violators ng Anti-Pilferage Act. OMG! Iwan ka rito. Diretso sa Meralco Lifeline Rate. Bawas bayarin, huwag palampasin. Call ERC Lifeline Hotline at 8689-5372, Local 5222. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang balansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Ito na, kaliwa kanan. Kasya pa yan. Yung di pa naka-lifeline rate dyan, pasok. Ha? Anong lifeline rate? Meralco lifeline rate. Bawas bayarin sa kuryente. Mag-apply ka na. Paano? Yung mga 4-piece beneficiary o mga nabobohay below the poverty threshold, makinig. Una, kumuha ng lifeline rate form sa Meralco Business Center o i-download online. Pangalawa, puna ng form. Pangatlo, magdala ng 4-piece or any government ID. Kung hindi 4-piece, is WDO certification. Pang-apat, dalhin ang latest Meralco bill. Pang-lima, isubmit sa Meralco Business Center. Excuse me, hindi kasali ang mga naninirahan sa kundo, subdivision, net metering customers at violators ng Anti-Pilferage Act. OMG! Iwan ka rito. Diretso sa Meralco Lifeline Rate. Bawas bayarin, huwag palampasin. Call ERC Lifeline Hotline at 8689-5372, Local 5222. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring! Can't get enough! By region! Ito na, kaliwa kanan. Kasya pa yan. Yung di pa naka-lifeline rate dyan, pasok. Ha? Anong lifeline rate? Meralco lifeline rate. Bawas bayarin sa kuryente. Mag-apply ka na. Paano? Yung mga 4-piece beneficiary o mga nabobohay below the poverty threshold, makinig. Una, kumuha ng lifeline rate form sa Meralco Business Center o i-download online. Pangalawa, puna ng form. Pangatlo, magdala ng 4-piece or any government ID. Kung hindi 4-piece, is WDO certification. Pang-apat, dalhin ang latest Meralco bill. Pang-lima, isubmit sa Meralco Business Center. Excuse me, hindi kasali ang mga naninirahan sa kundo, subdivision, net metering customers at violators ng Anti-Pilferage Act. OMG! Iwan ka rito. Diretso sa Meralco Lifeline Rate. Bawas bayarin, huwag palampasin. Call ERC Lifeline Hotline at 8689-5372, Local 5222. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin
Kayo'y nakatutok pa rin po sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Public service naman po muna tayo. Higit 100 individual na loko ng illegal recruiter dyan po sa Nueva Ecija. 220 or nung taong 2020 pa sila nakapagbayad ng ₱250,000 bawat isa para sa pangakong trabaho dyan po sa the Netherlands. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po sila nakakalipad. Ang recruiter naman daw nagtago na. Tangay ang kanilang mga pera at mga personal na dokumento, including passports. Narito po ang report. Sumugod sa ACT-CIS Party List Action Center at Erwin Tulfo on Air, ang grupong ito na mula sa iba't ibang lugar, gaya ng Cabanatuan sa Pampanga, Quezon, Rizal at Ilocos Norte. Ang kanilang sadya, idulog ang reklamo nila sa umano'y illegal recruiter na si Lovelyn Cañosa Ramos at ahensya nito na Xavier Zed Travel and Tours sa Nueva Ecija. Kwento ng isa sa kanila na si Angelica Noto na paniwala sila ni Ramos sa alok nitong gagawing pagtulong para makapagtrabaho sila sa the Netherlands basta magbayad sila ng nasa ₱250,000. Legit na travel and tours, nag-aayos sila ng visa and then visit naman namin yung nakikita po kasi namin sa daan lang yun yung physical address nila, pati yung office, andun din yung signage. So, akala po talaga namin is hindi siya scammer. So, ayun po, nagbayad po kami para for assistance po. Matapos makapagbayad, 2020 pa dapat makakaalis sila Angelica pero nangyari ang pandemya kaya naudlot ito. Ang problema, matapos ang 3 taon ay naglaho na rin na parang bula ang recruiter. Hindi po kami nakaalis tapos na-extend po yung visa namin kasi nag-expired po, nagbayad po kami ng panibagong visa. Tapos po, hinold niya yung passport namin, tapos hindi na po sinuulit. Tapos hindi na rin po kami nireplyan. Hindi na mahagilap eh. Lahat po ng account niya, numbers niya, hindi na po namin makontak. Sana po matulungan niyo po kami na maibalik yung pera namin para makabayad naman po kami sa mga nagkautangan namin. Pwede raw po kami doon maghanap-hanap ng work po. Wala po siyang sinabing mga position. Ang sabi niya po, madali lang daw po makahanap doon. Tapos pwede daw pong madala pati pamilya. Nang puntahan ng aming team ang address ng recruiter na si Lovelyn Cañosa Ramos, gayon din ang kanyang opisina sa Cabanatuan City, walang humarap sa amin. Ayon naman sa National Bureau of Investigation sa Cabanatuan, napag-alaman nilang nagkaroon na ng kaparehong kaso ang inirereklamong recruiter. Sa pagkakaalam ko, naidemanda na po ng aming opisina, yung taong yan, nagkaroon po ng warrant, naareglo po niya yung mga ibang complainants. So ito panibagong set na naman po ito ng panluloko na kanyang ginagawa. Apparently na illegal recruitment sila nung subject natin. So ang gagawin po nila muna, yung first step, mag-file po sila ng formal complaint dito sa opisina natin by filling up the complaint sheet. Kukunan po natin sila ng statement, yung mga ahente pong kukuha nun, sabay pagsasubmitin po natin sila ng mga dokumento na may pirma or binigay nila doon sa tao. Noong nakaraang linggo, sinamahan ng aming team ang grupo sa NBI para formal nang maghain ng reklamo laban sa kanilang recruiter. Nagbigay paalala naman ang NBI para sa mga taong nagpaplano na pumunta ng ibang bansa sa tulong ng mga ahensya. Huwag silang kikilos at maniniwala ng ganun-ganun basta sa mga taong matatamis magsalita. I-verify nila, nandyan yung POEA natin, nandyan yung mga iba pang ahensya natin na in charge sa mga ganyan. I-verify po nila kung itong taong to is registered or authorized recruiter bago sila makapag-transact. Alright, dito na tayo bayan. Nabigo po ang Gilas Pilipinas na makausad sa susunod na round, ang second round ng FIBA Basketball World Cup na ginaganap po dito sa Manila. Yan ay matapos tuluyang talunin ng Italy kagabi sa score na 90-83. 83 ang Pilipinas. In fairness, 7 points okay difference. Lang. Kasi nung nakaraan, ilan ba? 46 points. Tinambakan tayo ng 46 points. When was that?
sa China noon, World Cup in China. Ilang taon na yun? I'm not sure gano'n. Yung dating World Cup. Basta 46 points dati, ngayon 7. So ano nga ba ang nangyari at bakit hindi umubra ang home court advantage at magagaling na players ng Gilas? Kaya't kausapin natin ngayon si sports analyst Ed Tolentino. Sir Ed, magandang umaga. Magandang araw, Sir Erwin. At magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Opo, sir, this is Aljo Bendijo sa ngalan ni Congressman Erwin. Aljo, sorry. Opo, at kasama din natin si Nina Corpus, Sir Ed. Hi, Nina. Hello. Good Nice to morning. hear from you, Nina. Opo, sir, ano pong assessment mo sa laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA? Well, sabi nga po natin, sa FIBA, tayo ay nagiba. Kasi despite yung home court advantage natin, nakita po natin talagang unang-una yung kalidad ng oposisyon. Hindi po ito World Cup, hindi pa, kumbaga hindi ito pang interbarangay. Ibang klase po ang level ng opposition dito. At nakita natin yung mga players natin, bagamat piling-pilian, parang may kulang sa chemistry. Marami ang nakapansin na parang masyado ang over-reliance doon sa NBA star na si Jordan Clarkson. Parang nakakalimutan ng marami na ito'y isang team sport na kinakailangan you are on one page. Parang hindi mabasa ng isa't isa ang galaw, So nakita ng marami na the lack of team chemistry plus of course yung ibang klase, world-class opposition, lahat ng ito ay nag-factor in at ni isa hindi tayo nanalo. Pero nakita mo, competitive tayo sa mga laban. Hindi naman po nakakahiya bagamat hindi tayo nanalo. We were very competitive in each game. Okay, so yes, actually, sir, to be fair, yung hindi tayo tinambakan naman, ha. Yung una 87-81, yung pangalawa 70-80, yung pangatlo 73-80 against top 10. Pero talo pa rin. Yun nga lang. Kasi syempre ang nakikita natin, sir, talo pa lang. And you were saying, it's a team game. At totoo ba or ano po ang masasabi nyo? Dahil ito yung nakita naman ng lahat na totoo nga, na parang ang kanilang strategy ay pass the ball to Jordan Clarkson. Parang yun at yun lang. Yun nga ang napansin natin sapagkat nanonood din naman tayo dun sa arena, nakita natin na talagang ang go-to guy nila ay si Jordan Clarkson. Pero alam ninyo, syempre, na-scoutan na itong si Jordan Binantayan. Clarkson. Alam na ng oposisyon na sa kanya pupunta ang bola. Alam na yung galaw. Oo. Kaya nakita mo, top scorer pa din si Clarkson, pero yung field goal percentage niya, ang baba. Ibig sabihin, ang dami po niyang sala. So para sa na-shoot niya. Oo. So saan tayo nagkakaproblema? Hindi naman tayo, wala nga chemistry. Umaasa tayo kay Jordan Clarkson. Saan tayo nagkakaproblema? Sa mga players, wala naman siguro. Baka doon sa coach? Well, yun ang tingin na marami sapagkat ang trabaho po talaga ng coach pag-isahin yung koponan, Kasi tanong ng marami, bakit pag wala na si Clarkson, nag-foul out na, bakit pag wala siya sa court, parang walang place para sa mga remaining players? Parang headless chicken sila pag wala na si Clarkson sa loob ng hardcourt. Hindi nila alam ang gagawin. Bakit nagkaganon? Nasaan yung contingency play kapag wala si Clarkson? Para hindi sila prepared na si Clarkson wala sa loob ng hardcourt. So, yun ang hinahanap ng marami. At yun ang trabaho ng coach to fill in that gap. Na kapag wala yung star player mo, paano magrarally yung mga supporting players? Yun ang trabaho ng coach na hanapan ng paraan para nga sabi nga natin, maging cohesive pa rin yung team. Pero hindi natin nakita. Parang nawawala sila kapag wala si Clarkson. Parang yung kumpiyansa nila, instantly bumabagsak at hindi nila alam ang gagawin kapag si Clarkson wala sa loob ng hardcourt. So kumbaga we relied too much on him. Papaano naman po yung ibang mga player? So wala na po kasi kaming oras, sir. So sa tingin niyo po ba yung sigaw ng ating mga basketball fans, panahon na bang palitan po ang coach ng Gilas? Kailangan, para sa akin, walang mawawala dahil marami naman pong qualified. I thought, with all due respect to Coach Chot Reyes, he gave it his very best shot. Pero walang masama kung tingnan naman natin yung iba.
what the other coaches have to offer. Nakita nyo ba yung ibang teams sa World Cup? May mga foreign coaches talagang in-upgrade nila yung kanilang mga coaches at maganda ang kanilang pinapakita. So why not take the same route? Tingnan natin kasi masyadong isolated yung basketball sa atin. Lahat puro dito lang, PBA lang, ganyan-ganyan. Ang dami ng advancement sa basketball na pag-iwanan tayo kung totoo lang. Ano? So I think it's high time na talagang from the roots, baguhin natin, i-overhaul ang sistema ng basketball. Because ito na, nakita natin nangyari sa World Cup. Opo, okay. Maraming salamat sa inyong oras. Sports Analyst Ed Tolentino. Sir, thank you. Maraming salamat po. Meron pa ba? Wala na. 11 Okay. Pero just the same, congratulations to our team, Gilas po, sa lahat po. It's not about winning. Ganun pa. It's how you play the game. Di ba English yun? Malinaw yun, ha? Sama pa rin loob. Meron dito, may nagte-text dito. It's Ang not Angola, about di ba Angola? Natalo tayo sa Angola. Yes. Sabi nila, ang Angola, ang gulang. Tayo dito, medyo ang gulo. Oo. Pero at least, let's look at the bright side. Hindi naman po tayo tinambakan. Let's move on. Okay? And, may Asian Games pa naman daw next year. Okay. Bawi na lang. But still, we welcome the FIBA with open arms here in the Philippines. Congratulations po sa lahat ng mga Pilipino, sa mga basketball fans. Nandiyan pa naman si Bonel Balingit. Pwede pa naman yan, di ba? Sino pa ba? Si AJ Fiel. Fiel? Wala. File. File pala. Wala na, retired na, di ba? Ha? Si Mon Fernandez. Okay, sige. Pero ba yan? Partner, sige. Isang oras na naman po ang lumipas. Magkita-kita po muli tayo bukas dito po sa Erwin Tulfo on Air with Nina Corpus and Tito Aljo Bendijo. Dagang kayong salamat. Dalay ko ng Diyos. Ingat bayan. Bye. Bye, Tito Al. Auntie, bye. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin Tulfo yan. Si Erwin